Ano binibigay sa akin, hindi ko binili dahil masyadong matrabaho. Ako tutulog na lang ako. Ever since, ang istorya niyan, maganda eh. Dahil nung naghanap sila ng sponsor, kinausap ako. So, meron akong team sa opisina, tinawag ko sila. Gusto kong kunin Miss Universe, i-assess natin paano ito. Nag-explain yung Miss Universe. Maganda ito, kunin natin ako. Pero maaaring malugi tayo, maraming pwedeng kumita, pero pwedeng malugi rin, sabi nila. Basta maluging konti, okay na ako. Dahil maganda sa ating country, ma-expose sa ating country. Magandang advertisement sa ating bansa ako. So, nibita ako sa New York, nag-negotiate kami ron. In-explain sa akin, Miss Universe is a big company owned by several. Marami silang mga companies owned by big company. So mga kapolitika, inyo pong napanood at narinig itong sinabi ni Chavit Singson patungkol pa rin dito sa issue ng pagbibili ng ownership ng Miss Universe dahil ngayon ay literal na for sale na ang nasabing organization dahil nga dito sa samot-saring kontrobersiya at issue na kinaharap ng organization matapos ang controversial na pagkapanalo ni Fatima Bush doon sa Bangkok, Thailand. So ngayon ay parang kumbinsido na itong si Chavit Singson uli na bilhin ang ownership ng Miss Universe para daw ma-save yung credibility at integrity ng once prestigious beauty pageant. So sabi dito mga kapolitika, report po ito ng Philippine Star. Manila, Philippines. Former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson revealed his interest with the beleaguered Miss Universe organization MUO, teasing about possibly buying it. Singson talked to GMA Lifestyle to address the circulating rumors that he declined to buy MUO, which continues to be hounded by controversies involving its current president, Raul Rucha, and reigning Miss Universe Fatima Bush weeks after its Bangkok finals last month. They're coming to the Philippines next month. I might run Miss Universe. I might buy it, Singson said. It's not the first time that Singson was linked to the beauty franchise. In 2023, Singson told Philippine Star that he was offered to buy it but he declined. So ito mga kapolitika, dati is inoferan rin itong si Chavit Singson at nag-decline siya, hindi niya tinanggap yung offer to buy Miss Universe dahil ang sabi niya is napakamatrabaho at malaki yung kanyang nalugi. At in fact, hanggang ngayon is hindi niya pa nababawi yung kanyang ginastos doon sa Miss Universe. At sabi doon sa sa report ay hundreds of millions daw ang kinakailangan para sa isang edisyon ng Miss Universe. So hindi basta-bastang kapirahan mga kapolitika. Okay sana kung 1 million lang ang gagastusin, pero ito kasi we are talking about hundreds of millions ang gagastusin para sa isang edisyon, and then hindi pa sigurado kung mababawi mo lahat ng kanyang ginastos doon. Depende sa volume ng sponsors na papasok. Pero kung sa Pilipinas, most probably mababawi yan mga kapolitika kasi napakasikat ng beauty contest sa ating bansa. So marami talagang mga sponsor dyan ang papasok. Kasi nga dito nga sa MUPH, diba, ang daming mga sponsor at mga advertisements. So how much pa if isang international beauty competition ang ipapalabas dito sa Pilipinas na kung saan ay pagmamayari rin ng isang Pilipino. Okay? So alam natin kung gaano kalawak at karami ang connection ni Chavit Singson, so kayang-kaya niya. Pero ang problema dito mga kapolitika ay yung issue at kontrobersya kung isang Pilipino ang manalo. Pero ang sabi naman ng iba ay kung deserving din naman, so why not kung Pilipino yung mananalo, di ba? Pero sa mata kasi ng publiko, mo especially ngayon na dahil sa modernong teknolohiya ng social media, hindi maiwasan na ang mga taga-ibang bansa ay magkaroon yan ng issue sa atin na kaya lang tayo nanalo ay dahil sa isang Filipino owner. So as much as possible, gusto ko last option na itong si Chavit Singson, pero parang talagang inilalako na ng Miss Universe ang stock mga kapolitika kay Chavit Singson. Okay, kasi parang hindi nila nagustuhan itong si Raul Rucha, yung nangyari na kinurunahan yung most undeserving na contestant doon sa Bangkok, Thailand.
So kung kaya inilipat na nga yung headquarters doon sa New York at inalis na mula sa Mexico. So ang ibig sabihin nito, ang kahulugan ay parang hindi nagustuhan ang naging resulta ng competition sa Miss Universe 2025. Okay? Pero kung meron pang iba na gusto bumili, as much as possible is gusto ko mga kapolitika na yun muna ang mauna. And then kung wala na talaga ay siguro itong si Chavit Singson pwede pa. Okay? So yun ang aking magreaksyon at ang aking mag-opinion para maiwasan natin yung pang-aakusan na naman ng mga taga-ibang bansa na kung saan ay tayo ay nanalo lang dahil sa pagbibili ng franchise, which is hindi naman totoo yun kasi sa time naman ni Pia Wurtzbach, di ba, nanalo tayo fair and square. So kung manalo man tayo, siguro is makita rin natin na deserve rin yung winner. So yun ang aking mag-opinion at ang aking mag-reaksyon. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong masasabi dito sa balita na muling bibilihin daw ang Miss Universe ni Chavit Singson at next month dito na pupunta ang mga taga-organization para pag-usapan ang deal. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Marami silang mga companies owned by big company and maraming explain. At the end, kung alam na nila interesado ako, we have a policy that we require you to deposit $1 million unrefundable. Ibig sabihin, kung hindi maganda yung usapan namin, hindi ko na makukuha sa million ko. So, any businessman ayaw yun. Basta sino tanong mo ayaw. Parang bang, ako, hindi naman ako nangloloko or binubula. So, nag-step down ako $1 million. Tinuloy namin. Nung natapos na, sign the contract para makumpisa ako. Parang gano'n. No, we have to, you have to be prepared. I'm prepared. I bought a yacht. I bought a new plane, 180-seater. I'm prepared. I bought 30 buses. No, Governor, we're a big company. Miss Universe, you have to deposit another 5 million for Miss Universe only, and 6 million for Miss Universe only. Aside from Galaxy ko. Nakuha na yung 1 million ko, kaya sinabi na lahat eh. Parang nung alam na kumagat na ako, sige, subuhan na ako. 5 million to 6 million na. Let's sign the contract. Maraming sikado. No, we told you have to spend everything in the Philippines. No problem. I'm prepared. You have to deposit the money that you will spend. How much? The 6 million. So be sure that you will spend it. You have to deposit back. $6 million. Kung mga ito, nasubo na ako. Alam na nila eh. So ganun ako, mapatalo na ako 6 million water ko. Sige, I add 6 million to $12 billion. Okay, start na kami. Punta na kami nila. So that's how I got Miss Universe. Pero that was according to them, the most successful Miss Universe ever. So after that, kinausap ako, you can do it in any countries you want, no more down payment, bibigyan pa ka namin ng discount. Sabi siya, gusto niya, magtrabaho naman ako. So, ito yung 2016? Yes. Yung 2016. Yes. Eh, ngayon mong to, di ba, nasa... Ha? Di ba binenta na po yun sa Thai? Oo. Binibigay nga sa akin, binibenta. Ba't ko bibili? Binibigay na nga sa akin. Hindi ko na masikaso. Like now, binenta nila, iniimbita ko yung nakabili. Anytime. Kaya kinausap ko yung baso ng Thailand to have a dinner sa Ambassador President. Dahil hindi ko makapunta ako, so inibita naman ako sa Ambassador. Inibita ko to help them. Even before, after na-agawa dito, iniimbita ko palagi tumutulong. Tumutulong kami lahat. Every year tumutulong ako. Binibigay nga eh. Wala nang down. Wala nang down, may discount pa. Dahil tiwala na sila. So, pero pandemic naman, kaya umayaw ako.
Pero ngayon, pwede. Kaya pupunta lang ako sa Thailand. Sabi ni yung Marapili. Pero noong dito, Agos, nalugi pa kayo o kumita pa? Nalugi dahil, pero sulit dahil Then maganda sinabi ko nga nung before the event, baka malugi kayo. Hindi ba malugi dahil maganda sa paring, mababawi ko rin dahil dadaming turista ka ako. That's the only time nilabas po buong Pilipinas, usually up to now. Pag ginawa sa ibang bansa, hotel lang sila. Bawal lumabas. Kasi kung may aksidente, Sagot niya. major news sa buong mundo. Pag may mangyari. Kaya sinabi ko kay President Duterte, okay na lahat ako. Nung sinabi ko noon na, maganda yan pero walang pera gobyerno ko. Upo ko lang. Di ba na ako nagagastos ka ako? So, nung ongoing na dito na, nag-relief ko siya, maganda, ganito. Pero kailangan double natin security. Bakit kulang ba? Hindi, okay na. Doble na natin. Bakit? Hindi natin alam marami kang kalaban. Ano? Hindi, siyempre, may oposisyon, may siraulo, may mga, yung mga sayap. Anything na may mangyari, puputok sa atin, dinoble naman. Kaya nung nilabas ko sa yacht, 2 Navy boat ang escort. Naka-escort. So, that's secured. So, kumusta, And na, it was very successful. kumusta po yung yacht niyo? Nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin. Doon ka kakausapin din kay owner? Yes. Inimbita ako. Inimbita lang para mag-usap. Siyempre yun, magpapatulong dahil sinabi doon Miss Universe. Pasapin ako. So, parang consultant niya kayo. Makapatulong sa funding. Papatulong. Kasi nung nakaproblema sila sa Thailand, yung anak ko, judge. Yung anak ko, one of the judges. So, napunta sa Thailand. Doon nanalo si Catriona. Kaya sinabi, always, basta after noon, basta manalo ko sa bansa, lahat ng winners, kailangan dito muna punta. So, lahat na nanalo sa Thailand, dito lahat punta. Nanalo sa ibang bansa, dito lahat punta. Before the pandemic. Yun ang usapan namin sa Miss Universe. Kaya dinadala lahat dito. Nung pandemic na, hindi ko na Hindi niya nahanap. hindi ko na nasikaso sa pandemic eh. Baka tamaan tayo eh. Magbinta pa tayo. Pero kung si Miss India,